nagpapakumbaba, Lord, sa inyong harapan sa oras ito, Lord. At dalangin din po namin sa oras ito ang inyong patnubay, Lord, sa aming pastor na nasa Bugalyon, Lord. Inyo po silang ingatan hanggang sa kanilang pagbalik dito sa aming bahay sambahan, Lord. Inyo rin pong i-bless ang mga kapatid namin sa dahong iyon. Ganun po ang aming pastor, naway ang inyong salita ang siyang patuloy na pumatnubay at makatulong sa bawat isa, Lord, sa paglago ng aming buhay spiritual, Lord. At Lord, muli ang araw na ito ay aming inaalay sa inyo, Lord. Naway bago po matapos ang aming gawain ay napunuan muli ang aming sisidlan, Panginoon Lord Jesus. At inyo pong buksan ang aming spiritual na kaunawaan, Lord, upang mga bagay na aming pag ninilay-nilayan ay aming maunawaan, Lord. At Lord, muli sa oras ito, binabalik po namin ang lahat ng pupurit pasalamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa hindi po pagtatagal, mga kapatid, ay atin pong ibuklat ang ating banal na kasulatan. Amen. At tayo po mag-aral ng maiksing salita. Amen. Simple. Amen. Ako lamang po ay katulad ninyo, mga kapatid, na naglilingkod din sa ating Panginoon. At alam ko po na ang mga bagay na ito na aking sinasabi ay sa tulong ng ating Panginoon ay ating maunawaan, mga kapatid. Naway pray niyo po ako at ang inyong mga sarili na naway ang simpleng salita na ito ay ating madaling maunawaan, mga kapatid, at may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. At sa aklat ng Juan, chapter 4, amen, John chapter 4, verse 7, sabi po dito, "There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink." Amen. May isa daw pong babae na taga Samaria, alam po natin ang istorya na kumukuha ng tubig sa balon at naroon si Jesus. Amen. Siya ay nakaabang sa balon na iyon. For his disciples were gone away unto the city to buy meat, sapagkat ang kanyang mga disipulo ay umalis upang bumili ng makakain. Kaya nagabang si Jesus sa kuhanan ng tubig na iyon. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? Amen. Nagtataka ang babaeng ito kung bakit nanghihingi ng tubig ang Hudyong ito, si Jesus, sabagat siya ay galing sa Israel, sa Bethlehem. Amen. At sila ay naglakbay papuntang Samaria. Amen. For the Jews have no dealings with Samaritans. Amen. Sabagat ang mga Hudyo, mga kapatid, ay kumbaga parang hindi sila pareho ng paniniwala ng mga Samaritano. Amen. Sabagat iba rin ang pinaniniwalaan ng mga Samaritans. Amen. At sabi naman ni Jesus, and Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Amen. Sabi po dito ni Jesus, amen, kung nalalaman ng babae, kung nalalaman mo kung sino ang humihingi, amen, at pagbibigyan mo siya, ang iyong mga kahilingan ay mapagbibigyan. Sabi nga ni Jesus. Amen. Lagyan natin sa Tagalog. Wala akong Tagalog dyan. Tuloy na lang po natin. And the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence hast thou that living water? Amen. So, nangingi ng inumin si Jesus. Amen. Sabi ng babae, sabi ni Jesus, mga kapatid, bigyan mo ako ng tubig at bibigyan kita ng inumin din na panghabang buhay. Amen? Yung living water ng bukal na tubig. Dahil doon nga sa pagkakataong ito, yung kinukuhanan ng balon ng Samaritan ng babaeng ito ay medyo tuyot na. So, halos wala na siyang makuha. So, nagtataka siya, bakit nanghihingi pa si Jesus? Sapagkat nalaman na niya na konti na lang or halos wala nang makuhang tubig sa bukal. Tapos sabi nga ni Jesus dito, mga kapatid, Art thou greater than our father Jacob,
which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle. And Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Sa Tagalog, sabi niya po dito sa verse 14, Datapwat, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw, magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Pagpalain po natin ang ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang kasulatan. Tapoy makaupo ng mga kapatid. Amen. So, konting summarize lang po dito mga kapatid. Kung alam po natin yung story ng the Jesus and the Samaritan woman. Amen. 'Di ba merong yung babaeng Samaritana, nakita niya si Jesus na nag-aabang o nakatambay doon sa kuhanan ng tubig sa balon. Amen. So humihingi si Jesus ng tubig sapagkat mag-iigib yung babae. Ngunit sabi naman nung babae, wala siyang makuhanan ng tubig dahil yung tubig na nasa balon ay medyo tuyot na. Tapos sabi pa rin ni Jesus, painumin mo pa rin ako. Sapagkat ang tubig na ito na yung ibibigay sa akin ay patuloy akong mauuhaw, sabi ni Jesus. Ngunit, ang kapalit nito, meron na akong i-offer o ipapalit sa iyo na tubig din, pero hindi ito hindi ka na mauuhaw magpakailanman. So, naging katanungan yung sa Samaritan ng babaeng yan kung ano yung tinutukoy ni Jesus na tubig na hindi ka na mauuhaw, 'di ba? Napaka sa atin 'yun, 'di ba? Napaka miraculous, parang ganoon. Talanghaga. Talinghaga. Amen. So, nais ko pong pamagatan ng ating pag-uusap na oras ito, ang God's overflowing fountain. Amen. So, alam natin na ang biyaya ng ating Panginoon ay lubos-lubos, mga kapatid. Amen. Ito ay walang katapusan. Kailangan lang na marunong tayo kung paano natin ito makamit, di ba? Through service, through sacrifice, mga kapatid, di ba? Sapagkat si Jesus ang Diyos ang ating bukal ng buhay, di po ba? Siya ang bumubuhay sa atin dahil kung wala siya, wala rin tayo, di ba? Para siyang tubig din sa ating katawan. Kung wala tayong tubig sa ating katawan, tayo ay manghihina. Amen? At kung tayo yung nauhaw, mga kapatid, alam natin kung sino ang ating lalapitan. Amen? Hindi yung water station, hindi yung balon, kundi si Jesus lamang. Amen? Alam natin yun na siya ang ating thirst quencher. Kumbaga, parang pantanggal uhaw, di ba? At ang tubig na ito, ang ating Panginoon, siya ang ating tubig ng panghabang buhay na hindi na tayo mauhaw kailanman. Amen. Amen. At patuloy pa tayo, mga kapatid. Amen. So, medyo bumalik po tayo sa history or sa pagkakataon ng panahon ng ating Panginoon. Amen. So, nung panahon nila, wala pang mga doon, di ba, mga kapatid, mga faucet, ganyan. O bomba, ganun, pump. Yan. So, nung panahon nila, mga kapatid, merong mga balon. Amen. So, meron silang pinagkukuhanan ng tubig. So, merong balon, merong bukal o yung spring na sinasabi dito, mga kapatid, at yung artesian well. Amen. Malalaman natin yan sa ating pag-aaral sa mga susunod, mga kapatid. So, saan nga ba galing yung balon? Amen. Di ba kayo nagtataka, mga kapatid, kung bakit yung mga balon, mga bukal, hindi na uubos ang tubig niya? Amen. Laging merong laman. Amen. Sapagkat, ang sabi dito, ang mga balon, ang mga well, ay galing sa kailaliman ng lupa. Amen. Sila ay umaangat o they're emerging naturally at the surface as groundwater. Pressure pushes it up through an aquifer or water reservoir. Merong water reserve dun sa pinakailalim ng lupa, mga kapatid. Making it naturally filtered
and rich in minerals. Amen. So, ayan mga kapatid, yung mga tubig na galing sa ilalim ng lupa na yan mga kapatid, sabi dito, ito ay punong-puno ng minerals. Kumbaga, magbe-benefit ang katawan natin dito mga kapatid, sapagkat ito ay galing natural, purong natural, walang halong chemical, parang ganun. Kasi yung mga tubig natin ngayon, di ba, process na, mga mineral water, alkaline water, ganyan, pinaprocess na. Pero ito, mga kapatid, galing sa kaila-ilaliman ng lupa. Amen? So, ang tubig na ito, mga kapatid, ay may sinisimbolo rin sa ating buhay. Diba? So, merong akong nailagay dito na konting definition, mga kapatid. Una ay yung confined reservoir, sabi niya, or confined na tubig sa ilalim ng lupa, which is restricted or hindi gumagalaw or stagnant. Amen. So ito ay nagsisimbolize ng ating buhay, ng our old life, mga kapatid. Amen. At sunod naman, merong parte din ng ating tubig ay ang unconfined reservoir or yung tubig na umaagos or gumagalaw sa ilalim ng lupa, mga kapatid. So it symbolizes new life and new light. At sunod naman yung mga balon, mga spring, yun na yung parang ating direktang pinagkukuhanan ng tubig. So this symbolizes as our blessing or a curse. Amen. Depende kung gaano kalinis or kadumi yung makukuha nating tubig. Amen. Dahil sabi nga po sa John 4:10, mga kapatid, Jesus answered and said unto her, if thou knewest, sabi niya dito, kung alam mo, the gift of God, kung ano yung pagpapala ng ating Panginoon na kaya niyang ibigay, at kung sino siya, is that say it to thee, ibigay mo kung ano yung meron ka. At nakadepende rin yun, mga kapatid, kung anong iyong nakuha. Diba? Dahil dito sa ilalim din ng lupa, tubig sa ilalim ng lupa ay hindi pa rin tayo sigurado, di ba? Kaya tayo merong mga proseso. Hindi pa tayo sigurado kung gaano pa kalinis o kadumi yung mga tubig na nasa ilalim ng lupa na ating intake, na ating ipapasok sa ating katawan. Amen? So meron pa rin po siyang process. Amen? And He would have given the living water. Ayan. At ikay pagbibigyan ng buhay na tubig na buhay, sabi niya. So, paano nga ba natin, sabi nitong Samaritanang woman na ito, nung nalaman niya na merong living water or buhay na tubig, nadala si Jesus. Yan, nagtataka siya. So, nagtanong siya ngayon, paano ko po ba makukuha ang tubig na sinasabi mo na hindi ka na mauuhaw? Amen. So, meron pong proseso yan, mga kapatid. Amen. Tulad nung sa ating panahon, may mga ginagawa tayo upang makuha natin. Amen, ang tubig, di ba? Sa ilalim ng lupa. So, paano nga ba ito? So, kung mababasa po natin sa Matthew 6:33, mga kapatid. But seek ye first. Ito ang sabi ni Jesus, but seek ye first the kingdom of God. Amen? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. So we need to seek first, mga kapatid. Kailangan muna nating hanapin. So ang babaeng ito, nasumpuan niya yung buhay na tubig na kanyang pwedeng matanggap. Diba? Tulad natin, mga kapatid, meron na tayong natanggap na buhay na tubig sa panahong ito. So anong kailangan natin gawin para makuha ito totally? Amen. Dahil narinig natin, di ba? Sumpungan natin, narinig natin, pero hindi pa po doon nagtatapos. May mga proseso pa po yan para yung buhay na natanggap natin ay may apply natin o ma-intake natin sa loob ng ating katawan at maisabuhay natin, mga kapatid. Di ba? Sa simpleng salita lang, mga kapatid, ang tubig na ito ay gawin nating example na salita din ng ating Panginoon, di ba? Ang tubig, kailangan din natin yan araw-araw.
kailangan nating uminom araw-araw, umaga, tanghali, gabi, tuwing nauuhaw tayo. Bilang Kristiyano mga kapatid, kailangan din natin ng salita ng ating Panginoon. Parang tubig din yan sa ating buhay, di ba? Kung kulang tayo sa salita ng ating Panginoon, anong mangyayari sa atin? Sa ating spiritual na katawan at physical, mga kapatid. Manghihina tayo, di ba? Magiging anxious tayo, hihina yung katawan natin, kung ano-ano inisip natin. Kaya, maganda kapatid na ang mga bagay na ito ay ating hanapin, hagilapin, di ba? Kung mayroong fellowship diyan, puntahan natin. Kung may mga pagkakataon na gawain ng ating Panginoon, puntahan natin. Sabagat minsan hindi natin alam, baka minsan lang ito mga kapatid na mangyari. Tapos matagal na naman na dumating, kumbaga. Kasi merong mga parte din ng mga tubig sa ibang lugar, mga kapatid, lalo na sa Africa. Mahirap din ang tubig doon. Ang mga tao doon halos umaasa lang din sa tubig ulan. Tapos kung makachamba lang man sila ng tubig sa lupa, ay saglitan lang. Kumbaga isang araw lang, ubos na, tuyot na ulit yung lupa. Kaya dapat ganun din tayo mga kapatid sa paghahanap ng tubig ng buhay mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon ay kailangan nating palaging hinahanap. Amen? So, ano nga ba ang kailangan gawin mga kapatid upang makuha natin ang buhay na tubig na ito, the living water? So una, may mga proseso na drilling, diba? Kung alam natin, mga nagbubutas ng lupa diyan. Ito ay paraan na mabilis, mga kapatid. Pero para makuha ito, syempre bubutasan yung mundo. Kung iisipin mo, kung ikaw yung mundo, 'di ba masakit din po 'yun mga kapatid. Mabilis kang makakuha ng tubig, ngunit may sakit dahil bubutasan nga yung lupa. So, tapos hindi mo pa alam kung gaano kalalim 'yun. Parang kang in-injectionan, di ba po ba? Tapos kukuhanan ka ng dugo, parang ganon. Parang masakit din. And para lang makuha yung tubig na iyon na pwede nating mainom. At pangalawa naman, meron ding tinatawag na yung pumping. Amen? Yung pressure, yung ginagamit natin dyan na mga poso, di ba? Binobombahan natin yon yung tubig. Kumbaga, sa unang proseso, meron yung drilling, yung pagbubutas. Amen? Bubutasan muna natin ang ating buhay. Mga kapatid, marami tayong pagdadaan ng bakbakan. Amen? Di ba? Bago natin makamit, ma-achieve yung buhay na walang hanggan. Amen. So after drilling, merong pumping, yung pressure. Yan. Dadagdag ulit yan sa ating buhay. Merong pressure para yung tubig na nasa atin ay mailabas, di ba? Yung tubig ng buhay, yung buhay ng ating Panginoon na ating natatanggap araw-araw. Amen. So, yung mga tubig na yun, mga kapatid, kung iisipin nyo po ay hindi lang siya nanggagaling sa ilalim ng lupa, ang mga tubig na ito din ay galing din sa taas, mga kapatid, sa ulap. Yung tubig ulan. Di po ba? So, pumapailalim siya sa ilalim ng lupa at ito ang nag-i-store, mga kapatid, ng tubig na gagamitin natin sa ating pang-araw-araw. So, yung pressure sa buhay natin, amen, ito rin ang nagsisilbing way para mailabas kung ano yung nasa loob natin, kung ano tayo. Amen. Kung ano yung tubig na nasa loob natin, kung ito ba'y malinis o madumi. Di po ba? Pinagdadaanan natin yan palagi, mga kapatid, ang pressure. At ang sunod naman, amen, ay filtration, mga kapatid. Kung makikita nyo dyan sa picture, meron dyan yung parang drum. Diba? Meron may parte yan, may bato, buhangin, charcoal, buhangin ulit, tas mga maliliit na bato. Fini-filter yan, mga kapatid. Ito ay proseso din na mabagal naman. Amen? Although, medyo mahirap, mabagal, pero pagdating ng panahon, mga kapatid, ay makakuha tayo ng isang malinis at malinaw na tubig. Di po ba? Tulad ng buhay natin, marami tayong pinagdadaanan, marami tayong mahirap na tulad yan, bato, buhangin, mabuhangin na lugar, o madamo, ganyan. Pero sa kalaunan, mga kapatid, ang mga sakripisyo natin ito ay matutumbasan ng higit pa, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng kaginhawaan sa ating pagtatagumpay na ito. Amen. Yun nga ay yung
malinaw at malinis na tubig na ating mainom. Amen. At sabi nga, at isa pa, sabi ng ating Panginoon, di ba, nagawa mo nang hanapin kung asan yung tubig, di ba? Kung asan yung source ng tubig. So, ang gawin mo ngayon ay yung Luke 9:23, sabi niya. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. Amen. Sabi niya dito, alisin mo na kung ano yung dati mong buhay. Amen. Diba? Dahil, kung iisipin mo, yung dati mong buhay parang yung tubig na nasa putik. Di po ba mga kapatid? Para ikaw yung tubig na nandun sa pinakailalim ng lupa na madumi. Na kung ano-anong bato o buhangin yung nandun sa ilalim ng lupa. Pero, inangat ka na ng ating Panginoon mga kapatid. Dumaan ka sa maraming proseso, iniwanan mo na yung maduming buhay mo doon, at sumunod ka sa Kanya. Amen. Sabi niya dito, and take up his cross daily and follow me. And follow Him. Amen. Para maging katulad tayo, yun naman ang goal natin, di ba mga kapatid? Maging katulad tayo ng ating Panginoon, maging isang malinis na sisidlan at malinis na tubig. Yung tubig ng buhay na nasa atin na nanggagaling sa Kanya. Yun ang gusto nating mangyari, di ba? Yun ang pinaka-goal natin. Amen? So, seeking true satisfaction, mga kapatid. So, sa paghahanap ng tubig, ng buhay, amen. May mga, uli yan may parang may fork uli yan. Merong parting masikip, merong parting maluwag. Amen. Parang buhay uli yan, mga kapatid. Amen. Sa paghahanap ng tubig. Amen. Yung nararapat na tubig na para sa atin. So, tingnan po natin dito sa Jeremiah chapter 2, verse 13. Amen. Ito napansin dito ni Jesus, mga kapatid, na ang Israel, mga kapatid, ay medyo tumaliwas. Amen. Sa ating Panginoon. Parang medyo lumiko sila ng daan. Amen. Sa halip na sumusunod sila ng diretso, bigla silang lumiko. So sabi niya dito, for my people have committed two evils. Sabi niya, they have forsaken me, the fountain of living waters. Iniwan nila ang ating Panginoon. Amen. Sa daan nilang tinatahak, siguro mga kapatid, nahirapan na sila, hindi na nila kaya. Medyo tumagilid sila ng kaunti. So napaiba na sila ng direksyon. Ayan, kaya nila iniwan ang ating Panginoon. And put them out cisterns. Amen. Broken cisterns that can hold no water. Amen. So kung makita nyo po dito sa picture, mga kapatid, yung cisterns nung unang panahon, mga kapatid, dito ay isang uri din ng balon. Pero kung yung ini-imagine natin na balon noon, ngayon, yung diretso, sa kanila naman parang shape ng parang bottle, di ba? Parang bote. Ganyan. So, it represents, mga kapatid, na ang mga tao nung panahong iyon, na dahil sila ngay tumaliwas sa ating Panginoon, gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Diba? Sa halip na yung kanilang asisidlan ay si Kristo lamang, ang salita lamang ni Kristo, ang kanilang pinagkukunan, gumawa sila ng sarili nilang balon. Diba? Ngunit yung balon na yun ay hindi perfect, mga kapatid. Diba? Sabagat isa lang ang perfect sa atin ng ating Panginoon. Siya ang ating potter, di ba? So, alam niya kung ano ang pasikot-sikot ng balon. Amen? Alam niya kung ano ang kailangan upang yung sisidlan natin ay hindi masira. Amen? So, nasira na nga yung sisidlan ng mga Israelita nung panahon na yun, mga kapatid, dahil gumawa sila ng sarili ng Diyos-Diyosan, at yung nakokolekta nilang tubig ay hindi nagtatagal, hindi naiipon. Lagi silang iibsan ng tubig, naubusan. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, mga kapatid, ay tulad din ng, kung makita nyo dito, or basahin po natin yung quotation ni Brother Branham sa quotation niyang, sermon niyang Broken Cisterns. Now, a fountain of living water, we found out. So nakita natin kung asan yung living water, kung sino yung living water. Amen. So what is a fountain of living water? We found out
what the cistern is. So nalaman natin kung ano yung cistern, kung ano yung lalagyan natin. Amen. Now, what is a fountain of living water? It's an artesian well. Ito naman mga kapatid ay uri din ng balon. Amen. Kung babalikan po natin yung ating picture, amen, i-atras mo pa sis. Sige pa. Sige, click. Down. Down. Yan. Kung makikita nyo po dyan mga kapatid, merong tatlong source ng pinagkukunan ng tubig. Meron yung well, yung normal na balon sa atin. Meron yung spring, ito yung nakita natin sa bundok, di ba? Pero ano lang siya, maliit lang yung pag-agos, pagdaloy. Parang yung iba, patak-patak lang, ganyan. Tapos yung ito naman, yung artesian well, ito yung bukal talaga na bumubulwak mga kapatid. Amen. Ano siya, parang unending flowing water. Parang ganon. Tuloy-tuloy yung pag-ano niya, paglabas ng tubig. Pero sa well at sa spring, ano lang siya mga kapatid, kontrolado. So, sabi ni Brother Branham mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos ay tulad ng isang artesian well. Amen. Yung bukal na tuloy-tuloy, di ba? Nasabi nga natin na ang ating Panginoon ay umapaw ang biyaya, mga kapatid. So, an artesian well, what's that, Brother Branham? May nagtatanong. It's a well that it's always comes from beneath and pushes its water out. Laging galing siya sa ilalim ng lupa, mga kapatid. Amen? Di ba? Sa pinakailalim ng lupa, andun yung unang natin. Yung unconfined reservoir, yung hindi gumagalaw na tubig, manggagaling siya doon, pataas, dadaanan niya yung confined reservoir. Amen? Yung gumagalaw na tubig. Tapos siya lalabas doon sa spring. Amen? So, galing siya sa ilalim, mga kapatid. Amen. Ang ating buhay ay galing din sa ilalim. Di ba? Nagumpisa tayo nung hindi pa natin nalalaman kung anong mensahe, nagumpisa tayo sa bagay-bagay na hindi rin natin nalalaman. Na kung ano ating ginagawa. Amen? At yung buhay na yun, mga kapatid, ay alam natin na hindi siya malinis. Diba? Kung makita nyo sa picture, mga kapatid, yung pinakailalim, yung confined reservoir sabi nyo, ay medyo dark. Diba? Pero bago magkaroon ng artesian well o yung bukal na tuloy-tuloy, ay nanggaling din siya sa maduming tubig. Pero dumadaan siya sa yung tinalaki natin kanina na filtration. Amen. Dahil doon din sa ilalim ng lupa, marami ring bato yan, mga kapatid. Mga pinong bato, mga malalaking bato. Kaya na parang na-filter din yung tubig dyan. Pataas doon sa umaagos naman na tubig sa ilalim ng lupa. So tuloy natin, mga kapatid. It's flowing all the time, sabi ni Brother Branham. Ang biyaya ng Diyos ay palaging dumadaloy. Amen. It is self-supporting, always fresh and clean. An artesian well, a fountain of living water. Amen. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay palagi ring umaagos. Diba? Ito ay palaging malinis, palaging bago. Ang ating mga kinakain dito sa bahay-sambahan, ang tinuturo ng ating mahal na pastor ay palaging sariwa. Diba, mga kapatid? Palaging bago sa atin, sa ating pandinig. Kung napapansin mo na parang itong mensaheng ito ay napangaral na ito nung nakaraan ko, pero hindi, mga kapatid eh. Kumbaga parang kung palagi natin itong napapakinggan, mga kapatid, meron pa ring bago tayong natatanggap. Di po ba? Kasi parang tubig din yan, mga kapatid eh. Kung yung tubig na binuhos mo doon sa filter, tapos pinilter mo ulit, di ba magiging mas malinis siya, mga kapatid? Ganon din tayo, mga kapatid, kung palagi tayong nandito sa gawain. Di ba? Kung palagi tayong nakakaparinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil yung mga mensahe din na ito na para sa atin ay lagi ring nafi-filter, mga kapatid, di ba? Lagi siyang nasasala from time to time, di ba? Kaya ang buhay din natin lagi ring nafi-filter, di ba? Naalis kung ano yung mga hindi maganda sa ating buhay. Amen. So, ito nga, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, ang bukal ng buhay,
It is not dead and stagnated. It's living, it's constantly changing. Amen. Bringing up something new all the time. Laging may bago, mga kapatid. Diba? Lagi may bago sa ating buhay. Lagi tayong may bagong pinagdadaanan. Pero sa dulo rin nito, mayroong tagumpay, mga kapatid, na nagpapabago din ng ating buhay, di ba? Para tayong tubig, mga kapatid, na umaagos. Hindi tayo yung tubig na stagnant, na steady lang, na kung saan ka lang, andun ka lang. Hindi. Ang buhay natin ay patuloy na umuusad, di ba? Physically, umuusad, nagmamature. Spiritually, ganun din, mga kapatid. So, moving on, coming from its sources. It draws its sources from its bed. So sabi niya, bed means ito yung bedrock, mga kapatid. Ito na yung parte ng ilalim ng lupa na yung sobrang tigas na. Amen? Kumbaga ito yung sumasalo dun sa tubig, mga kapatid, para maipon. Which is still a fountain of living waters is spraying up. Amen. Magmula dun sa ilalim, yung bed. So, isipin natin na ang bedrock na ito ay ang ating Panginoon. Siya ang sumasalo ng lahat ng ating bigat sa buhay, di ba? Yung buhay natin, siya ang may hawak. At doon sa bedrock na yon, hindi niya tayo kayang o hindi tayo mabababa o malalaglag. Andun lang tayo sa kanyang mga kamay. Kaya siya rin ang nag-aangat sa atin, mga kapatid. Amen. Dahil yung storage na yun, water storage na yun, hindi siya pwedeng magtagal din nang doon lang. Kasi kung ang biyaya nga ng ating Panginoon ay overflowing, tapos yung storage natin doon sa ilalim ng lupa ay limitado lang, hindi niya yun makakayanan, mga kapatid. Di ba? Kumbaga, merong pressure sa ating buhay. Hindi natin kayang kung ano yung buhay natin na andyan lang, hindi natin kaya yun, mga kapatid, na parang hindi tayo kontento, kumbaga. So, merong pressure sa buhay natin. At tuloy natin, mga kapatid. It's clean. It's self-cleansing. It's clean, pure, clean water. It's self-supporting. Amen. You don't have to wait for the rain to fill its tank up. Amen. It's always a bubbling up, mga kapatid. Laging nag-uumapaw ang tubig na ito, mga kapatid. Sana ganun din tayo ang ating sisidlan, ay sana laging nag-uumapaw, laging puno, mga kapatid, sa tuwing tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang yung nag-aabang tayo ng ulan, di ba? Sabi dito ni Brother Branham. Kasi yung ulan, occasionally lang yan, di ba? Hindi naman laging araw-araw umuulan. May panahon lang na may ulan, or yung blessing, may panahon na wala. So, dapat meron din tayong sisidlan sa loob natin na mapaglalagyan para sa salita ng ating Panginoon na magagamit natin kapag tayo ay nauuhaw. Amen? So, sabi niya dito, you don't have to pump it, wind it, twist it, or join it. It's just a fountain of living water. So, dapat meron daw tayong bukal ng buhay sa ating kalooban. Amen? So, isa din yun sa proseso, mga kapatid, kung paano natin makukuha, makakamit ang living water na ito na tinutukoy ng ating Panginoon. Amen. At meron pang isa, mga kapatid. So, next natin. Let's trust the process. Diba? Kung nakita nga natin yung unang process ay merong drilling, merong pumping at filtration, let's trust that process, mga kapatid. Diba? Yung mga paghihirap na ito, mga sakripisyo natin, amen, hindi magtatagal ay magkakaroon din tayo ng kaginhawaan, mga kapatid. Kumbaga parang dinadaan lang tayo sa matinding pagsubok ng buhay para makita natin o malaman natin kung sino nga ba talaga tayo, kung ano nga ba talaga tayo, kung anak ba talaga tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung tayo nga ba yung malinis na tubig o yung maduming tubig. Amen. So isa yun sa process, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid. Sabi niya dito sa Genesis 24:14, and let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher. Amen. I pray thee that I may drink. And she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Amen. Let the same be she that thou hast appointed
for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. Amen. So, kung naala po natin yung story ni Rebecca, mga kapatid, di ba? So, sino nga ba si Rebecca? Amen. Tayo yun, di ba mga kapatid, si Rebecca. At merong pinadalang mensahero sa atin sa panahon ito. Yun yung ating Eliezer. Yan. Ang ating mensahero na pinadala ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay si Isaac. Diba? So, ang mensaherong iyon, mga kapatid, ay naghahanap ng mapapangasawa ng kanyang Panginoon. Diba? Ng kanyang master. So, siya ay naglakbay, mga kapatid, alam natin yung story, at kanyang natagpuan si Rebecca. So, nung panahon yung mga kapatid, di ba meron ding daladalang 10 kamelyo si Eliezer. So, sa tingin nyo ba mga kapatid, ganun-ganun lang din kadali ang naging buhay ni Rebecca nung siya yung mapangasawa ni Isaac, ang master ni Eliezer? Hindi mga kapatid, dahil kung makita nyo sa larawan ay nung unang panahon din, yung balon nila, amen, ay hindi siya yung ordinary yung balon na meron tayo ngayon. Yung balon nila yung hagdan din yan mga kapatid eh. Hinahagdan, tas malaking balon. Pero, kung hindi nyo nalalaman mga kapatid, na ang balon na yan na kanilang pinagkukunan ay isang artesian well. Amen? Hindi siya yung ordinary well, hindi rin siya yung spring. Siya yung artesian well na yung patuloy yung paglabas ng tubig, di ba? So doon lagi kumukuha si Rebecca, di ba? Alam ni Rebecca mga kapatid kung saan kukuha ng buhay na walang hanggan, di ba? Or ng tubig na walang hanggan. The living water, alam niya. Tulad natin mga kapatid, tayo ang Rebecca. Amen. Alam natin, nandito tayo sa liwanag, alam natin kung saan natin kukunin. So, dahil natagpuan na natin, we already seek the water source. So kailangan din nating pagtrabahuhan, di ba, mga kapatid? Para maabot natin kung ano yung ating kahilingan. Amen. Hindi rin tayo magtatagal dito sa lupa na tayo ay parang laging alipin ng mundong ito, mga kapatid. Hindi mga kapatid. Ito lamang ay proseso, di ba? Proseso ng ating Panginoon, kaya siya merong mga pinapadalang mensahero. Amen. So, at sa quotation po ni Brother Branham, mga kapatid, na perseverance, amen, isa yan sa ating kailangan, mga kapatid, ang pagiging matiisin, di ba? Maging perseverant. Dahil kung mahina tayo, hindi tayo magtatagal dito sa mensahe, mga kapatid. Amen. Di ba? Dahil kung sarili lang natin ang ating iniisip, wala tayong kakayanan. Amen. So sabi nga po ni Brother Branham dito, mga kapatid, and when a man takes the word of God, no matter how little that faith is, but it won't mix with any unbelief, di ba? Kahit na gaano kaliit yung pananampalataya mo, mga kapatid. Pero yung pananampalatayang ito ay hindi siya nahaluan ng anumang alinlangan, di ba? It will bring him out to the light, di ba? We know who the light is. It's our Lord, mga kapatid, di ba? Kahit gaano kahirap ang buhay, kung sabi nga sa Biblia, kahit na gaano mang kaliit na pananampalataya, kasing liit man ng sesame seed, di ba? Pero kung yun ay nasibulan na arawan, mga kapatid, at nabuhusan ng buhay na walang hanggan, ito ay sisibol, di ba? Some of us has great faith that will just perform miracles. Some has faith just to hold on till it happens. But if it's genuine faith, mga kapatid, once a hold of it, there's nothing going to shake you from it. Diba? May yung mga nakaraang pag-aaral natin, mga kapatid, diba, na pag-usapan natin tungkol sa pananampalataya, diba? Mga ilang beses din ako nag-share tungkol sa pananampalataya na pagiging matibay. Amen. Tulad din yun ng buhay natin, mga kapatid, ng balon, diba, ng ating sisidlan. Kung hindi matibay yung sisidlan natin, mga kapatid, yung pagpapala ng ating Panginoon ay mawawala.
'Di ba? Kung hindi siya matibay, kung butas, 'di ba? Hindi tayo makaipon ng lakas, 'di ba? It ain't going to mix, sabi dito ng Brother Branham. Then that person is persistent, sabi niya. He has perseverance no matter how many people says the days of miracles is past. He doesn't believe it. Hindi siya naniniwala na kahit sabihin man ng ibang mga kapatid na yung ganitong miracle ang Diyos, so yung iba isipin nila, ang Diyos meron pa bang himala ganyan? Wala na yun. Parang isasabihin nila sa labas, hindi na uso yun. Pero kung tayo mga kapatid na meron pa rin tayong matinding pananampalataya na gagawa ang ating Panginoon, ay mangyayari yun, di ba, mga kapatid? Dahil doon nga sa ating sisidlan na matibay, yung well sa ating buhay, ito ay kapag ito ay ating pinagtibay, amen, maiipon ang blessing ng ating Panginoon. At hindi magtatagal ay ito rin ay aapaw. Amen? Sabi niya dito. He holds on because he's met the conditions. Sabi niya dito. We can be perseverant, mga kapatid. Kahit na anong bagyo, di ba? Di ba? Kahit na anong pagsubok. Di ba? Yung mga nakaraang pangaral natin, parang, di nyo ba napapansin, parang puro tungkol sa puno. Di ba? Yung mga nakaraang pangaral ni Pastor Saldi, tungkol sa palm tree, tapos nung anniversary din, yung pangaral din ni Pastor Jess, din, tungkol din sa palm tree, di ba? Sa puno. So, saan nga ba nabubuhay ang puno, di ba mga kapatid? Sa tubig. So, meron ding pinagkukunan ang puno ng tubig, di ba? Yun yung pinakailaliman din ng lupa, yung ugat niya, yung water source. At alam ng puno na yun kung anong klase ng tubig ang kukunin. Di ba? Para siya ay maging tumibay. Amen? Ang salita ng Panginoon ay tubig sa ating buhay. Amen? Kung gaano karami ang ating na tatanggap na salita, ganun din tayo maging matibay sa mga pagsubok na dumating sa mga bagyo. Di ba mga kapatid? Amen? Hindi lang sa liwanag ng araw, kundi pa din sa tubig ng buhay. Dahil sa ilalim nga ng lupa, tuloy-tuloy ang tubig, unending yan eh. So, dahil nakamit na nga yung condition na yon ng punong iyon, and sunk the word into a heart of faith. Sinipsip nung puno na yun ang salita, ang tubig. Amen? At ito ay umabot sa kanyang kaloob-looban. That believes it, there he stays. Amen. Hindi na tayo matitinag, mga kapatid, kapag yung ugat natin ay na talaga, nakabaon na talaga sa salita ng ating Panginoon. Diba? Meron na tayong life-sustaining source of strength. Diba? Dahil alam na natin kung saan tayo kukuha ng lakas at buhay. Amen. At, di ba, minsan nakakaranas din tayo ng uhaw, mga kapatid? Amen. Hindi yung uhaw na, sabi natin, meron tayong uhaw na maya't maya, sa tindi ng init ng panahon, ay kailangan natin uminom ng tubig. Ganon din sa ating buhay spiritual, mga kapatid. Kaya tayo merong mga ganitong gawain. Diba? Kailangan ng buhay, ng tubig ng buhay ang ating kaluluwa. Kung babasahin po natin sa John chapter 4, mga kapatid, verse 13. So, balikan natin yung scripture natin nung umpisa kanina. Verse 13, sabi niya dito, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Amen. Yung natagpo ang tubig ng babaeng Samaritana na iyon, hindi pa yun yung tubig na makakapag tanggal ng uhaw niya. Amen. Kaya nag-offer ito ang ating Panginoon. But whosoever drinketh of the water that I shall give him. Ano kaya yun, mga kapatid? Ano yung in-offer ng ating Panginoon? Yun yung buhay niya. Di ba? Yun yung buhay ng ating Panginoon na ating kailangang inumin. Sabi niya dito, that shall give him, shall never thirst. Hindi na mauhaw pang muli. Mauhaw sa buhay sa nakaraan. Hindi na tayo mabubuhay sa nakaraan pa. Dahil kung natanggap na natin ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid,
Meron na tayong bagong lalakaran uli. It's another way of life, mga kapatid, na ang daan na ito ay hindi patungo sa pagbagsak natin, kundi ito ay patungo sa ating pag-angat. Amen? But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ayan. Sabi dito ng ating Panginoon, kapag yung buhay niya ay ating sinabuhay din, magkakaroon tayo ng tulad din ng bukal ng tubig na tuloy-tuloy ang pagdaloy o ang paglabas, di ba? Hindi lang tayo ang makaka-benefit nun, mga kapatid, yung buhay ng ating Panginoon na ating natanggap. Bagkus magbe-benefit din ito sa mga ibang kaibigan natin, kapatid. Diba? Dahil nakikita nila na ang buhay natin ay punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Ito yung nag-uumapaw at syempre, sila rin ay parang nasasabuyan. Diba? Natatalsikan ng pagpapalang iyon. So nakikita nila, mga kapatid. Diba? Tulad na nakita natin sa picture, mga kapatid, diba? Ang tao, kailangan, or ang volume ng tubig sa katawan ng tao ay around 60%, di ba? Pag umabot yan ng less than 60%, makakaramdam na tayo ng uhaw niyan, mga kapatid, di ba? So dapat hindi siya bababa ng 60%. Dahil pag bumaba yan, diba, maraming magkukose ng high blood, hypertension, stroke, ganyan. Kaya dapat maintain din natin yan, di ba? Ang tubig sa katawan natin bilang isang tao. Ganon din sa mundo, mga kapatid. Ang mundo rin natin ito ay binubuo rin ng 70% ng water. Di ba? Napakalaki, di ba? Parang kung iisipin mo, puro tubig na lang, konti lang yung yung lupa. Amen. Pero sa 70% na yun, mga kapatid, meron pang, kung nakita niyo sa picture, 7%, sabi niya, yun naman yung tubig na pwede nating intake sa ating katawan. Amen. So, bali parang nasa na siya, 77, ganyan. Tubig sa mundong ito. Nakailangan ng mundong ito. Dahil kapag bumaba din ang tubig dito sa mundo, sa earth, di ba, maraming mangyayari na hindi maganda. Amen. Pero sa pangatlong picture, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano spiritual ay hindi dapat siya bumababa ng tubig, salita ng ating Panginoon, na 100%, na less than 100%, di ba? Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay malinis, di ba, mga kapatid? Ito ay walang anumang bahid ng dumi. Amen. Lahat ng ating naririnig, lahat ng ito ay para sa atin, na magsusustain ng buhay natin para yung buhay natin na spiritual ay maging 100% sustainable, mga kapatid, na kahit na anumang pagsubok o panghihina ay hindi tayo, o tukso ng kaaway, hindi tayo panghihinaan spiritually, mga kapatid. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin yung buhay natin spiritually. Kaya dapat lagi tayong nasa serbisyo, mga kapatid, 100%. Diba? Kung nagagawa nating pumasok sa school o sa trabaho ng 100% yung lakas natin, syempre ganun din sa pagpupuri sa ating Panginoon, di po ba? Sapagkat ang pagpapalangan ng ating Panginoon ay walang katapusan. Amen? At sa quotation po ni Brother Branham, na as the eagle steers her nest, there's something in you that calls out, mga kapatid. Amen? May dahilan kung bakit tayo nandito. Diba? Hindi tayo nandito na sa decision natin. Hindi Parang hindi natin desisyon. So may nagtulak sa atin, mga kapatid. Diba? May tumawag. Merong nagpump nung totoong tubig ng buhay na nasa loob natin. May nagpump out. Sabi dito ni Brother Branham. There's something in you that longs for God. Diba? Di ba kayo nagtataka na bakit tuwing may problema kayo, pinuntahan nyo na lahat ng abogado, doktor, pero parang hindi pa rin kayo satisfied sa binalita nila. Pero nung nilapit nyo sa ating Panginoon at nakatanggap kayo ng sagot, di ba, parang very fulfilling, mga kapatid, na
Kapag once na yung pinagdasal mo sa ating Panginoon, na na-achieve mo, nakamit mo, hindi ka mahiyang isiwalat, di ba? I-share sa iba. Ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Sapagat hindi tayo pagpapalain o bibigyan ng kasagutan ng ating Panginoon na hindi tayo masasatisfy. Di ba? Yung mga salitang ito, mga pangangaral ng ating mga mangaral, ito rin ang nagiging source ng strength natin, mga kapatid. Ng thirst natin na hindi natin nakikita sa labas, kundi dito lamang sa salita, di ba? Sa mensaheng ito. Yun lamang ang nakakapag-satisfy sa atin. Amen. Tuloy po natin. And you try to satisfy that thirst that's in you, as David said. So sinubukan mong hanapin yung bagay na hinahanap mo dahil meron kang problema, ganyan, napanghinaan ka ng loob. Sa sarili mo, mga kapatid, sa sarili natin, hindi natin kaya, di ba? Pero kapag once na lumapit tayo sa ating Panginoon, amen, alam natin, agad niyang itong sasagutin. Di po ba? Tulad nga po ng salmo ni David dito, na sabi niya, as the heart thirst after the water brook. Amen. Heart, mga kapatid, ito yung male deer. Mature male deer, sabi niya. At yung water brook, yun yung parang batis. Parang maliit lang na ilog, ganyan. Tulad nga ng sabi dito ni Brother Ram, so my soul thirst after thee. Amen. Kapag yung buhay ng ating Panginoon ay nasa loob na natin, mga kapatid, kung natanggap na natin ang totoong living water, nagkaroon na siya ng puwang sa puso natin at nandun na sa sidlan natin, hindi ito magtatagal, mga kapatid, ay magkakaroon ng pressure, di ba? Lalabas yan at lalabas. May ipapakita kung sino talaga tayo. Amen? At doon hahanapin ng sarili natin, mga kapatid, na kung ano yung pinanggagalingan natin. Kung ano yung source ng ating lakas. Amen? And you try to satisfy that blessed, holy thirst that God put in you to thirst after Him. Amen? Once nagkaroon na tayo ng buhay sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon, hanapin na ito natin ng ating sarili, mga kapatid. Dahil yung buhay ng ating Panginoon ang siyang tumatakbo sa ating sarili. Hindi na yung buhay natin noong nakaraan. Diba? Nagmula nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, diba? Nagbago na ating buhay. So yun na, napalitan na ito ng malinis na tubig. Amen. At kailangan lang natin itong punuan ng punuan, mga kapatid, upang hindi tayo mauhaw. Amen. Kailangan natin itong punuan sa pamamagitan ng pakikinig, di ba? Pakikinig at pangaral, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen? To thirst after Him. And you try to satisfy it with the things of this world. Amen. Walang makakapag-satisfy sa atin ng mga bagay dito sa mundo, mga kapatid. Wala. Mga bagay dito sa mundo, mga pansamantala lamang ngayon, mga kapatid, di ba? So bakit pa tayo magsasakripisyo? Although kailangan natin, pero yung 100% natin, sa ating Panginoon. Tapos yung 60% natin, kung nakita natin na kailangan lang ng tao, yun ang kunin natin dito sa mundong ito. Amen. Siyempre, piliin pa rin natin, i-filter pa rin natin kung ano yung malinis na kailangan ng ating buhay. Hindi pwedeng kung saan-saan na lang tayo kumukuha ng tubig, mga kapatid. Hindi ganun. Meron lang tamang papagkukunan ng tubig na malinis na pwede nating inumin. Diba? Dahil kung saan-saan tayo kumukuha ng lakas natin sa mga abogado o mga professional dyan, hindi rin nila tayo matutulungan, mga kapatid, dahil sila nga rin mismo, lang din may mga pinagdadaanan, mga tao lang din sila, mga kapatid. Pero, ang salitang ito, mga kapatid, ang mensaheng ito, magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sapagkat ang daan na ito na ating tinatahak ay hindi rin magtatagal, maging liwanag din. Diba? Sabi nga nila sa kada daan ng tunnel, madilim sa umpisa pagpasok mo. Pero at the end of that, may liwanag. Di po ba? Amen. Maging lang tayo, mga kapatid, maging perseverant. Maging matatag lang talaga tayo. Amen. Let's just keep the word and stay in line. Amen. At tuloy po natin, the devil is trying to make you quench that thirst by serving him. Amen. Sabi niya dito, kung ang pinagsisilbihan mo ang mundo ay
lalo kang mauhaw doon sa mundo. Pero kung ang pagsisilbihan mo ang ating Panginoon, doon ka mauhaw, doon tayo mauhaw sa ating Panginoon, sa kanyang salita. Amen. When you're an eagle, you was born to be an eagle. Amen. You have no right to try to quench the thirst with the things of the world. Amen. Kung tayo'y agila, alam natin kung anong pagkain ng agila. Diba? Laging sariwa, malinis, bagong katay. Amen. Hindi tayo uwak, mga kapatid, diba? Hindi tayo mga vulture. Ayaw natin ng mga tira-tira dyan, mga madudumi. Amen. So, God gave you that holy thirst. Meron daw tayong holy thirst. Thirst of what? To thirst after Him. Amen. Diba? Hindi ba kayo nagtatahong kung makapagpalibas man tayo ng gawain sa church or hindi natin mapuntahan yung ganitong gawain sa ganitong lugar? Hindi ba parang nakakapanghinayang, mga kapatid, na minsan lang mangyari sa taon na yun, malay natin, di ba, biglang magkaroon ng matinding pagpapala, di ba? Tulad nga ngayong December, di ba, ngayon may mga camp tayo, ang dami. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero, kailangan din natin yun, mga kapatid, di ba? Yung mga camp meeting na yan. So, mamimili lang tayo kung saan natin gusto. Pero, syempre, ang pipiliin natin kung ano yung tama, kung ano yung malinis, di ba? At alam naman natin kung ano yun. At, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay makakatulong sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Di ba? Kaya, wag natin ipagpaliban yung mga ganitong gawain. Sayang naman, mga kapatid, di ba? Once a year lang siya mangyari. So, baka malay mo, last na camp meeting na pala yun, rapture na, di ba? So, ayun, mga kapatid, we are an eagle, di ba? We are craving for that fresh meat, di ba? For that fresh word. Palagi, may mga pinapadala ang ating Panginoon ng mga foreigner. Ayan, tulad nga kahapon, joint fellowship, yung brother na taga South Africa, 'di ba? Kung try nyo rin siyang marinig, mga kapatid, maganda magaling din siya mag-preach. Maganda rin yung mensahe niya, 'di ba? So yung mga ganong bagay lang, mga kapatid, 'di ba? So, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness. Amen. Maging tayo, mga kapatid, maging uhaw at gutom sa salita ng ating Panginoon. For they shall be filled. Mapupuno tayo palagi, mga kapatid. Hindi tayo pagtapos ng gawain, nakinig ka lang, walang nangyari. Pag-uwi ng bahay, parang balik sa dati. Hindi ganun, mga kapatid. Dapat lagi tayong merong expectation, di ba? Kahit sino man ang tumayo dito sa harapan, di ba? Dapat lagi tayong may expectation. Dahil kung meron tayong expectation, amen, ipoprovide ng ating Panginoon yun. Amen. Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Diba? Kung may mga pangangailangan tayo, alam natin, marami tayong pangangailangan, panalangin. Yun ang gawin natin, mga kapatid. Ilapit natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hindi yan, meron siyang pangako hindi yan napapako. Hindi yan tulad ng mga politiko na papangakuan ka ng ganito. Pero nung sila na yung nakaupo, wala nangyari. Hindi ganun, mga kapatid. So, dapat alam natin kung sino ang ating nalalapitan. Dapat ang Diyos lang. Amen? At lastly, mga kapatid, basa tayo ng mga Bible verses. Amen? So, we are the salt and light, mga kapatid. Tayo ang liwanag, ang buhay at ang liwanag ng mundong ito, mga kapatid. Dapat, kailangan nating maging patuloy na maging loyal sa salita. Ang buhay natin dapat na ipapakita natin sa labas na anak tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo anak sa labas. Amen? So sabi niya dito, mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen? If we hunger, if we seek God, diba, sabi nga nung unang scripture natin, seek ye first, di ba? The kingdom of God. Di ba? Seek ye first, sabi niya. Alam niyo, mga kapatid, konting lang. Itong mensaheng ito naging inspiration lang din sa akin dahil paggagaling din namin ng Isabela. Meron ding kapatid doon na nag-preach din tungkol dito sa tubig naman, sa water. So sabi niya, paano mo makukuha ang living water, ang tubig na bukal? Dapat seek ye first the kingdom of God, sabi niya.
Maraming magsasaka doon. Sabi niya, dapat sa Ilocano, seek ye first, hindi seek ka first, sabi niya. Kasi may mga magsasaka doon, tuwing linggo, wala eh. Kasi inuuna nga yung pag-seek ka garod, di ba? Yung pagtanim ng palay. Ganon. So sabi niya doon, mga kapatid, seek ye first para matanggap mo yung buhay na, tubig ng buhay. Di ba? Huwag mo unahin yung mga bagay-bagay na ikabubuhay mo. Unahin mo palagi ang ating Panginoon. Di ba? Sabi niya dito. Kasi, pag inuna mo ang ating Panginoon, unahin ka rin niya na pagpapalain. Di ba? Yung mga tanim-tanim na yan or mga negosyo natin, andyan lang yan eh. Anytime pwede nating balikan. Pero once na itong pagkakataon na ito, ma-miss natin, sayang mga kapatid, di ba? Maging pa rin siya, source pa rin ng strength natin. So tuloy natin, verse 7, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Amen. Ang mga taong maawain. Amen. Dapat lagi tayong maging mapagpakumbaba. Amen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Kung ating puso ay ating laging pusong dalisay, sabi nga, 'di ba? Ng kanta. Makita at masisilayan natin ang ating Panginoon, lalo na sa oras ng pangangailangan. Amen. Dapat ang puso lang natin ay lagi nakatuon sa ating Panginoon, hindi bagay sa labas na mga pansamantala lang. Amen. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Amen. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng away. Hindi ganoon ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung may mga kaaway tayo, may mga kagalit tayo, huwag din natin silang awayin, di ba? Sabi nga nila, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin nila sa'yo. Hindi tayo ganoon, mga kapatid. Dapat tulad tayo ng ating Panginoon. Kung sinampal ka sa kabila, sa kanan, ay harap mo yung kaliwa, ganoon. Di ba? Parang, hindi ayaw natin ng violence. Amen? Because we are the peacemakers. And we are called the children of God. Ang anak ng ating Panginoon ay ayaw ng violence. Diba? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Yung mga nang pa-persecute sa atin, diba? I-bless din natin, pag-pray natin sila, sapagkat sila din ang nagiging source ng ating test sa ating buhay, diba? Sila ang nagiging, kumbaga, test sa atin kung gaano na ba tibay yung pasensya mo, di ba? Yung kapitbahay mo diyan na daldal na ng daldal, kung ano na sinasabi, matetest ka talaga dun, mga kapatid eh. Di ba? Narinig ko nga rin, mga kapatid, testimony din ng kapatid sa Isabela nun. Sabi niya, na-test na daw talaga yung patience niya, mga kapatid. Kasi yung ano nga nila, bakod nga nila, yung bahay nila, hinarangan na ng kapitbahay. So pag umulan, nabaha, wala nang lalabasan yung tubig. So sabi niya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya kasi gusto niyang awayin o ano yun eh. Pero inisip pa rin niya ang ating Panginoon na hindi ganon ang ating Panginoon. Nag-seek pa rin siya ng advice. Amen? So yun, nabigyan siya ng advice. Parang inisip na lang niya na ang ginawa ito ng kapitbahay niya is maging pabor pa rin sa kanya, di ba? Kung sinarahan nga, tapos yung bahay niya, tapos kumbaga yung daan na, driveway na, yun na yung extension na ng bahay niya eh. Parang ganun. Doon na dumadaan yung tubig. So maging malaki pa yung yung lote niya, parang ganun sabi niya. So, we must be, mga kapatid, patient, kind, ganyan. We must test our faith, our temperance. Kapatid? At sa next, blessed are you when men shall revile you, persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen. Huwag din natin silang pagsalitaan ng hindi maganda, mga kapatid. Kung nagsasalita man sila ng hindi maganda sa atin at sa ating paniniwalaan, kumbaga sagutin natin sila ng mahinahon, di ba? Na hindi rin nakaka-offend dahil tulad nga ng dito nga, mga kapatid, kailangan natin ipakita na yung buhay ng ating Panginoon ang namamalagi sa atin.
Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng negativity sa ating buhay. 'Di ba? Kaya mas mabuti na lagi tayong magpatawad, magpakumbaba. 'Di ba po ba? Because sabi niya dito sa 13, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Sabi niya, di ba ang asin, yun ang nagpapalasa ng pagkain. Tayo yung asin, mga kapatid. Kung wala tayo dito sa lupa, walang kulay, walang buhay itong mundong ito. Parang patay lang siya kasi alam natin kung ano yung mga nandito sa mundong ito, di ba? So, tayo ang pinadala ng ating Panginoon upang maging blessing sa iba. Di ba? Hindi yung para sa atin lang, para din sa iba. Amen? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Amen. Walang silbi kung tayo na pinadala ng ating Panginoon na nagsisilbing asin ay hindi natin ma-share sa iba ang kung ano yung pagpapala na natatanggap natin sa ating Panginoon. Wala rin tayong silbi dito, mga kapatid. Itataboy din tayo ng ating Panginoon. We will be cast out, sabi niya. For ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Amen. Sapagkat once na pinamuhay na natin yung salita ng ating Panginoon, hindi na natin ito may tatago, mga kapatid. Makita at makita lang natin ito. O makita at makita din ito ng karamihan. Amen. At sana patuloy pa rin tayo, mga kapatid, na sa ating paglago. Amen. Patuloy nating sundin ang stature of perfect man. Amen. Diba? We must always have the faith, the virtue, the knowledge, the temperance, mga kapatid. Pigilan natin ang ating sarili, mga kapatid. Unahin natin na yung buhay ng ating Panginoon ang may makita sa atin. Diba? Hindi buhay ng tao na nagkakasala. Amen? At lastly, God bless us all. Amen. Yun lang po, mga kapatid. At sana po ay meron tayong natutunan o napulot na kahit papanong pangaral ng ating Panginoon. Amen. Pagpasensyahan nyo na akong may mga nabanggit mo hindi maganda o mga hindi kayo naunawaan. Ipag-pray na lang po natin sa ating Panginoon na patuloy niya tayong bigyan ng spiritual knowledge at wisdom, mga kapatid, sa mga bagay ng magulo sa ating buhay. At pwede po ba tayo magsitayo lahat? Amen? Tayo po ay patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Amen? At bago ko po ibigay sa ating MC, amen? Pwede po ba natin siyang awitan? At awitin po natin yung If I don't draw from the fountain, yung ba yung title nun? How can the thirsty drink from me? Amen. Praise the Lord. Sana, mga kapatid, ay meron ako naitulong kahit papano. Kahit na hindi man ako kasing runong o kasing galing nila Pastor Zaldi at Brother Alfred dito sa harapan. Pero sana kahit papano ay may na-share ako sa inyo na mabuti na makapaglago ng ating buhay, mga kapatid. Kasi ang mga piniprepare din namin, mga kapatid, hindi lang ito salita para sa inyo, pati rin ito sa amin, mga kapatid. Amen. Mga pangangaral na makakatulong sa atin sa ating buhay kapag may mga pinagdadaanan tayong pagsubok. Amen. Malaking bagay ito, mga kapatid. Malaking bagay ang pagdalo ng gawain at patuloy na pakinig ng kanyang salita. Amen. Awitan po natin siya. I'm sure that I don't realize the keys I have from the Lord to unlock His kingdom to others around, to give love and restore. But
I find so many things in life make me weak and cloud up my way, till it be the strength that I should be to those who are looking my way. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? We are called to be a witness. We are called to be a light, a pure, refreshing water of hope to a world that's never right. If there's a hungry heart who needs to be filled with the love that is put in my soul, let me always be available, so the rivers of mercy can flow. Let's draw from that fountain. If I don't draw From that fountain, how can the thirsty drink from me? Oh, let's set our eyes on Jesus Christ. Keep my eyes On Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Flow through me, Holy Spirit, flow. Oh yes, Lord, flow through us. Flow through me, Holy Spirit, flow through me. Is that our prayer? If I don't give from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? If I don't draw from the fountain, how can the thirsty drink from me? Amen. Praise the Lord. Tinatawan ko po si Brother Jerome. Praise the Lord. Minsan pa po, palapakan natin Panginoon mga kapatid. Amen. Napakainam po ang ating narinig na mensahe ng ating Panginoon. Amen. As God, dagdag ko lang mga kapatid. Amen. Sabi doon, Brother Branham, speak about being thirsty for the Word of God as a sign of true spiritual life in his sermons. Thirst means a deep hunger and longing for God's truth, not just religion or tradition. Sabi doon mga kapatid. Amen. If a believer is truly born of the Spirit, they will naturally hunger and thirst of God's Word. Mga kapatid, pag walang Panginoon sa puso mo, wala yan mga kapatid. Never kang maghahanap
mga kapatid, ng salita ng Panginoon, bagkat walang laman. You are empty, sabi doon. But if you are believer, if you are born, sabi doon mga kapatid, na pinanganak ka mga kapatid, sa iyo ang Panginoon, hanapin mo ang salita ng Panginoon mga kapatid, kahit nasaan ka man. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi doon sa John 7:37, if any man thirst, let him come unto me and drink. Napakagandang mensahe natin, Panginoon, mga kapatid. Ikaw ay gutom. Amen. Sa salita ng Panginoon, lapit ka lang sa Kanya. Amen. Sabi doon, if any man thirst, let him come unto me and drink, mga kapatid. Napakabiyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ating mga, hallelujah, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, meron tayong mga ganitong napapakinggang mensahe. Amen. This is the foundation, mga kapatid. Ito yung nagiging isang foundation natin. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ito yung nagiging isang, sabi doon, root. Amen. Source. Yung isang tubig ng isang puno, mga kapatid. Kailangan din natin minsan talaga lumalim pa hanggang sa mabot natin yung tubig upang ating dagdag kalakasan natin sa ating bilang isang, amen. Sabi doon, bilang isang tree or palm tree, kailangan natin munang i-spread, laliman natin ating ugat. Amen. Para makuha natin yung tubig doon, mga kapatid. Doon po yung tubig sa ilalim. Amen. Kung andyan lang sa ibabaw, mga kapatid, kunting bagyo lang, ikaw mahuhugot ka na. Amen. Bilang isang Kristiyano, kunting problema lang, mga kapatid, tayo lalamig na. Amen. Ngunit, kung tayo isang Kristiyano, mga kapatid, na patuloy nakikinig ng salita ng Panginoon, ibig sabihin yan, may source doon sa ilalim. Nakakahigop ka. Nakakainom ka, sabi nga mga kapatid. Amen. The water talks about Word of God. Amen. Paganda namin sa natin kapatid, Brother Arira. Sabi nga doon, be yourself, sabi ni Brother Brian. Gusto ko maging isang, parang kay Pastor Sal, gusto ko maging ganito. No. Sabi, meron kang potential. Bilang isang clay, sabi doon. Amen. There's a potential. Sabi lang, kailangan mo lang maging ikaw sa sarili mo. Amen. Seek. Mga kapatid, kailangan mo hanapin kung sino ka. Ngunit, alam ko, naniniwala ko, believe na kanya-kanya tayong hubog bilang isang clay. Inubog tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palapan natin Panginoon. Napakabuti niya. Amen. And praise the Lord. Bago tayo magtuluyan magtapos, short announcement for next week. Bring your own bahon po mga kapatid. Meron po tayong New Year service. Pinapabot din ni Pastor Saldi. Short announcement po yun. Then, later po after that service, meron po tayong konting-konting snacks po doon sa likod. Then after that, magpa-practice daw po yung mga ladies natin. Yan. Praise the Lord. And mag-prepare din ng bawat isa sa bago magtapos itong taon na to. Sana maalala natin ng ating Panginoon ng isang awitin or isang testimony bilang pasasalamat sa buong taon na to. Sa kanyang biyaya ay narito pa rin tayo mga kapatid. Ay may hininga pa rin tayo. Amen. Praise the Lord. And we're dismissed. Before that, tayo minsan pa manalangin mga kapatid. Just bow our heads. O Lord God, Jesus Christ, Panginoon, muli kami, Lord, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong Lord. Nag-uumapaw, Panginoon, na biyaya about sa Panginoon, Lord. We know our expectation, our hearts today, Lord, ay inyong napunan, Panginoon, about sa Panginoon. Lord, lalabas kami, Panginoon, na punong-puno ng inyong pagpapala, Panginoon. Lord God, hallelujah. Inihingi namin muli, Lord, ang inyong Lord, guidance and protection about sa Panginoon, sa pag-iwahiwalay ng about sa pag-uwi kanya-kanyang tahanan, Panginoon, kayong siyang Lord, gumabay. Balutin niyo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu at ilayo kami sa kapahamakan, Panginoon. Muli, Lord, hallelujah, sa inyo lang namin binibigyan ng lahat ng kapurihan. Pagsamba sa inyong matamis na pangalan, Panginoong Hesus Kristo, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. And when we're dismissed in the name of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, tayo po yung magkamayan. Say, God bless you. Amen. If I draw from the fountain, how can the thirst to drink from me? If I don't keep my eyes on Jesus Christ, then the blind will never see. To lead someone from far away, I need to walk close to Him each day. If I don't draw from the